last Sunday, let's talk about this topic on when sinners get saved. Panahon karon mga igsoon sa entero kalibutan diin ang Ginoo nagpadayag sa iyang dakong mensahe. This is the message from the past, present, and even up to the future. Walay taong makaluwas sa iyang kaugalingon gawas siya modangop sa Ginoo. Amen. Walay taong maluwas dining kalibutan. Even the Bible said, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Mahanaw ang tanan sa kalibutan. Bisan ang langit mahanaw. Ang langit naging diha is the firmaments, okay? The clouds and the air, ang tanan diha. But the Lord assured us, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Tungod ang pulong sa Ginoo ang maoy sinugdanen aron ang tawo makabaton sa pagtuo ug ang taong ay pagtuo makabaton sa kaluwasan. Amen. And so today let's add more. Panahon karon diin ang Ginoo nagaawhag sa tanang tawo sa kalibutan nga mopasulod kita diha sa iyang kaluwasan. Sama nga si Noe sa daang tugod sa unang panahon. Padayon niyang giawhag ang mga tawo nga mosulod sa arko pero ang tawo giyagayagaan lang siya. Ang iyang pamilya gikataw-an. And it was indeed a very shameful time alang sa pamilya ni Noe. Pero sa dihang hitabo ang wala gidahom sa tawo atong panahona, it was too late for them. Walay isa mo sa ilahang nakasulod tungod sa panahon nga gisara na sa Ginoo ang arko, ang pamilya lamang ni Noe ang mo'y naluwas. Amen? It's repeating over and over again. Balik-balik lang na mga igsuon. Ang mga tao hangtod karon ginaawhag sa Ginoo na musulod, mupasulod sa ilang kaugalingon diha sa kaluwasan na gusto sa Ginoo atong mabatunan. Pero ang tao sa mastong giingon ang maoy magbuot. Gusto sa Ginoo na kita danon diha sa kadaugan apan ang tao gitagaan kita niyang desisyon sa atong kaugalingon. Busa kutob sa mutuo, kutob sa taong magpaubos sa iyang kaugalingon.
ug motuo sa giingon sa pulong sa Ginoo, maminaw mamati sa mga alagad sa Dios, maoy makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. Diwason nato ang atong mensahe about sa katuyuan sa Ginoo sa pagluwas kanatong tanan. So today in our message about when sinners get saved, dapat tayo naman di ay as Pastor Jonah nag-prepare ni. And we will emphasize on the evidences of genuine salvation. Tingali one of the temptations sa atong hunahuna, how true o unsa ka tinuod nga kitang tanan luwason sa Ginoo. Daghan nag-angkon ng mga Kristohanon, daghan ang nagpaila ng mga alagad sa Ginoo. Pero ako ba't gani ka nato hapit mapanggol sa uban? Ayaw ko tingala mga igsoon. But there will be, okay, kung ato pangutanon, doon na ba'y pagpamatuod nga ang tao gayud nakabaton ng kaluwasan sa kaugalingon. And that's our emphasis of our message today. How can we know if a certain person has that salvation in him? Usaw na ito pagsiguro na ang tao nga atong giatubang na kauban nato na nagit sa iyahan na abot ang kaluwasan sa Ginoo. Are there proof? Doon na ba yung mga pruweba? Doon na ba tayo mga ebidensya na ang usa ka tawo sa dihang magkinabuhi siya niini kalibutan makit-an gayud? Is there any physical manifestation of that salvation, of that saving grace of God working in a person? Muna akong tubagon mga igsoon, the evidences of our genuine salvation. And open with me your Bible. This is a very familiar story, pero a different insight o panlantaw na ato ang nakita sa dihang gidala kita niini sa Ginoo aning mensahe karon. So let's read the story in Luke chapter 19 verse 1 to 10. And if you are familiar with that scripture passage, that is the story about Zacchaeus. Okay? Isa sa Zacchaeus, katong putot na tawo nga na ilhan sa Ginoo. Basahon lang nato gikan sa 1 hangtod 10 for verse 1 to verse 10. And basahon lang ko ini sa una kini sa English translation, and afterwards we will go into details sa ato ang kaugaling pinulungan sa Cebuano. And it says, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Okay? Take note of those description ni Zacchaeus because later on, ato gayud gamiton ka na as reference sa pag-ila kaniya. So he was a chief tax collector. Sa atong panahon ka na, siya ang director ng BIR, Bureau of Internal Revenue. He was wealthy, according to the scripture. He wanted to see who Jesus was. But being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw him and began to mutter, he has come to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Ang Ginoo magpadalangin sa pulong natong nadungog. Ako unang gihangyo si Pastora Lonilyn sa pag-aplika nato sa mga pulong, sa mga pag-ampo sa lipatan mo padayon sa pagtuon sa iyang pulong. Now, let me give you first the background of the life of Zacchaeus. So,
Zacchaeus was only mentioned in the Gospel, particularly in the New Testament, 3 times. Ang ngalan ni Zacchaeus, mga igsoon, katulad lang na-mention diya sa New Testament. And all those references are in chapter 19 of the book of Luke. Buti pasabot, sa laing bahin sa Biblia, hindi na nato makita ang ngalan ni Zacchaeus, gawas ang istorya na nahitabo diya sa kapitulo 19. But it's interesting for us to know more about the background of Zacchaeus. And I would like to share that to you. Based sa Bible Dictionary, ang literal na kahulugan sa ngalan ni Zacchaeus is pure. Okay? In fact, siya ay mga variations of name in the original translation. Zakkai. But literally, the meaning of the name Zacchaeus is pure. Now, we all know din the story na gisulti dito mga igsoon na si Zacchaeus is a tax collector. In fact, he's the chief of the tax collection dito sa lugar na gitawag na Jericho. And we know the story of Jericho because that is the place being familiar by the story of Joshua, remember? Okay, the wall of Jericho. So he's the collector near Jericho who, being short in stature, climbed up in a sycamore tree in order to obtain a sight of Jesus as he passed through that place. So, ang pagka-describe ng Zacchaeus, putot na tao, gusto siyang makakita kang Jesus, pero dili niya mahimo tungkol sa kadaghan sa mga tao, so ningkat-kat siya dito sa kahoy. Now, Zacchaeus was a Jew. Now, importante kini, Zacchaeus was a Jew, and he is a chief tax collector. Now, importante ka na para masabtan nato why the people of his place, not only him, dili lang si Zacchaeus, but all other tax collectors, just like Matthew, who later become Levi, if I'm not mistaken, no? Were treated that way, no? Inana paglantaw sa mga, particularly ng mga Hudyo. You know why the Jews considered tax collector as worst sinner? Remember yung widow na nag-ampo, no? Sa templo at saka yung usa ka magbubuhis. Remember the story? Why does the Jew treated the tax collector as so much like a sinner? Napakadako gayon ang pagtamay nila sa mga tax collectors. You know why tax collectors are treated that way by their fellow Jew? Because ang paglantaw nila sa mga tax collectors sama ni Zacchaeus is traidor. Why? Because they are Jew and yet they are collecting money from them for the benefit of the Romans. Okay? So, ang pagtanaw ng mga fellow Jew o kaubang mga Hudyo sa mga tax collector ng mga Hudyo, mga traidor. Because they don't have that sense of nationality. Wala sila'y pagmahal sa ilahang nasod, wala sila'y pagmahal sa ilang kaugalingong isig ka-Hudyo. Tungod kay kabalo na mo, during that time, they were under the rule of the Roman Empire. So, these tax collectors are working on the office of Caesar. Okay? So inana ang kasuko sa mga tao sa mga tax collector because sa panahon natin sa Pilipinas siya natawag natin ang panahon ng Second World War, mga makapili. Are you familiar with that? Yung mga nagbudhi sa mga Pilipino aron madakpan ng mga Hapon. Labi na katong mga leader nato, ng mga guerrilla leader nato na nadakpan ng mga Hapon tungod kay may mga makapili. They were the ones na mga nagtudlo kung kinsa tong mga Pilipino na naga-kontra batok sa mga Hapon. So, tax collectors are considered that way. Now, he's a Jew, as may be inferred from his name and from the fact that the Savior speaks to him expressly as a son of Abraham. So, that's why na-mention to sa last part sa verse, I think 9 ng chapter 19 sa Luke. Now, the term which designates his office, the chief among the publicans, is unusual. Okay? Kaya siya lang of all the tax collectors being acquainted with Jesus, ang may gigamitan in anang termino or pagpaila. So, that means, dili basta-basta na tao ni Zacchaeus. Okay? He is the chief among the publicans and describes him, no doubt, as the superintendent of the customs or tribute of the district of Jericho. Dakong tao yun ni si Zacchaeus mga igsoon, bisag putot ni. Bisag gamayon na tao, pero dakong posisyon kung atong hisgutan. Now, the office must have been a lucrative one in such region, and it is not strange that Zacchaeus is mentioned by the evangelist as a rich man. Isa ba yung taga-BIR na dito dato?
And that's one reason why the Jew really hated tax collectors. Because they knew their lifestyle. They knew where their money goes. Hangtod karon mga igsoon, maghihapong issue ang atong makita madungog. Tama? So buhis sa tao, dili mapadulong tanan sa gobyerno tungod ang uban padulong sa bulsa sa mga kurap ng mga tao. So that's why that is how they have been hated by their fellow Jew. Okay. Now, dapat ni si Zacchaeus mga igsoon. Oh, there's a large, venerable looking square tower. Okay, dako kayong tore dito sa Jericho, particularly sa lugar sa Eriha, which goes by traditional name. Na dakong lugar o balay or tore dito, naginganlan nila the house of Zacchaeus. By tradition, people believe that this is the place where in Jericho where this man Zacchaeus lives. So much for that. Ato ang those are not mentioned in the scripture, but by virtue of the information we can get now, sa mga research na gihimo ng mga Bible scholars, we can get that additional information. So that's how we get to know Zacchaeus, my son. Dugang lang to na pagpahiblo ka nato aron mas labaw nato masabtan ug kinsa kanigay si Zacchaeus ug kining tawo nato ang gisgutan karon. Now let me go to the more important detail on the life of Zacchaeus. Okay? Now the story of Zacchaeus in the gospel is a testimony of God's saving grace. Salamat na lang. Nabisag sa pagtratar o pag-ila sa mga tao aning tawhanan na hilabihan kayong makasasala. One time in his life, he encountered the Savior. Usa ni anak adlaw, wa gali siya nagdahom, pero gipiling sa Ginoong adto atong dapita ug tungod kay naabot man dito si Jesus, out of curiosity, he took time. Okay? Nangita siyang higayon panahon aron subayon, susihon, kinsa ba ni si Jesus na iyang nadunggan sa iyahang pag-uyo atong panahonan. Now, his testimony, or his story is a testimony of God's saving grace. Makita natin na diya sa unahan niya. I would like to share to you 10 outstanding steps. We all know the story because sa dihang si Jesus muagi dito dapit sa Jericho, a crowd of people are following the Lord during that time. And that's the problem of Zacchaeus, no? Gusto siyang muduol ni Jesus, pero dili siya makaduol tungod kay putot lagi siya ng tao. Pero tungod lagi kay pride, no, nakapangita gihapon siya og pamaagi, aron sa wala pa maabot ang mga tao ditong lugar sa dapit diin, tagbuon siya ni Jesus, ningkat-kat na siya daan dito sa kahoy. Now there's one, mudaygas ko gamay, there's one passage na nakita na ako sa Facebook ng ingon dito, that, no, tanawan ninyo mga igso, the salvation of Zacchaeus started where? Asa nagsugod ang kasinatian ni Zacchaeus sa kaluwasan sa Ginoo? Dito sa kahoy sa Sycamore, right? Tama? Zacchaeus encountered the salvation that God offered in that very tree, the sycamore tree that was along the road. Ikaw, mangutala ko mga igso, nasan mo na-encounter sa Jesus? But Zacchaeus encountered the salvation of the Lord along the road in a sycamore tree. Okay? And it was really something na whenever balik-balikan akong basa ng mga igsoon, ma-amaze talaga ko, ano man. Because number one, the story goes, that sa paglabay, pag-agi ni Jesus dito dapit sa dalan, dahil kahoy, naanan dito sa Zacchaeus, wala pa naabot ang mga tao, unang-una na dito sa Zacchaeus, kaya gusto siya makakita ng bird's eye view with Jesus Christ. Sa iyang komportableng kahimtang dito, sa diyang agi na si Jesus, natingala siya because ninggulong si Jesus tungod sa kahoy. Paghulong ni Jesus tungod sa kahoy, nihangad si Jesus. O sa paghangad ni Jesus, doon na siya isangpit ng ngalan. O ang ngalan na iyang nadungog, iyang ngalan. You know, when I was reading this, I was really puzzled. Who told Jesus the name of the man in the tree? It's the first encounter. Isa ba ka nato din unang pagkita pa lang nimo, kabalo na ka sa ngalan sa tao. Right? So it's really amazing to know na yung adlaw at atong adlaw mga igsoon, nagihuna-huna ni Zacchaeus na subayon lang or tan-awon lang kung kinsa kining si Jesus, mo day adlaw naggusto sa pag-abot sa Ginoo na siya maluwas. Amen. And there's a story, there's a posting in Facebook that I've seen. So long before Jesus went to Jericho and meet Zacchaeus, he already planted a tree. Igsoon, wala pa naabot ang kaluwasan sa imuha, doon ay kaandam ang Ginoo sa unahan. Amen?
Wala pa dapat si Jesus dito sa lugar ni Zacchaeus mga igsoon, gitanong na sa Ginoo ang kahoy. Kaya pinaagi atong kahoy, doon ay taong maluwas. Doon ay taong mabalik sa Ginoo. Amen? Let's go to the details of Zacchaeus. I was just really so amazed when I was reading the story of this kining tawhana. I haven't, wala tingali tayo picture o sa iyang dagway, pero picture na lang ninyo yung putot na tao. Sa garang putot na tao, dakog hawak. DPWH, dakog puson, way hawak. Joke lang ha. I would like to share to you 10 outstanding steps that Zacchaeus did to demonstrate how a sinner like him was able to receive God's salvation, God's pardon and salvation. Dako kayo kaning kalipay sa parte sa kayo mga igsoon because of all the people na nagsunod-sunod ni Jesus, siya ang gitagad sa Ginoo. No wonder pa ato makita the reaction of the people, particularly sa dihang nagsulti na si Jesus, na gusto siya makigsulod sa balay. Gusto siya magsulod sa balay ni Zacchaeus. Because there were people might perhaps nakauban ni Jesus from the starting point of his journey. Pero wala ning sulod si Jesus sa iyang balay o sa iyakan ng dapit. Pero kaya si Zacchaeus ditong lugar, siya pa mismo ang naghangyo ni Zacchaeus. Pwede ba akong sulod sa imong panimalay? Amen? When Jesus truly mentioned the name of that man on the tree, isang walay nag-introduce sa iyaha that only speaks that the Lord, our God, our loving Savior, knows us from the very beginning. Kailang Ginoo ka nato mga igsoon? Kailang Ginoo kung sa'y atong mga kabugoy? O yung atong mga sapaytar nato anak? Mga binuhatan. Pero wala naglantaw ang Ginoo sa atong mga binuhatan. Naglantaw ang Ginoo sa atong kaayuhan. Kaya atong binuhatan, kayang baguhon sa Ginoo. Amen? Ang atong pinaiya, kayang usbon sa Ginoo. Usa ni anak adlaw sa dihang encounter ni Zacchaeus, kining si Jesus, wa gali siya nagdahom. Na mismo nga ng adlaw, kalit sa kalit, mausab ang iyang kinabuhi. Amen? And so I really was amazed about the wisdom, about the power of Jesus, that even on that first encounter, He called the man on the tree by his name. It only speaks about how the Lord respects us. Kabalo ba ka? Na yung taong makawag sa imong ngalan, doon ay respeto? Amen? Pero pansin mo yung labi na yung mga babae, no? Ayaw mong klingi, alam mo, uy. That's too disrespectful. Right? Kaya na bang, bisa galit itong mga kailan mo, di ka tawagod sa imong ngalan, mura malain ka na. But look at how Jesus even give respect to even the person who is totally been disrespected sa mga tao na iyang kauban. Labi na sa iyang mga kaliwat. Wag galing siya girespetar sa iyang mga kauban, pero kining si Jesus, in-respetar niya. In-anak tatagdon sa Ginoo mga igsoon. Amen? Sa walay mo respetar ka na to, pero ang Ginoo mo tahod, mo respetar ka na to. Isip tao na ang kinabuhi, dunay bili para kaniya. Amen? Palangga ka sa Ginoo. Praise God. Padayon nato ni mga igsoon. There are 10 steps, outstanding steps that Zacchaeus did that demonstrate how a sinner like him was able to receive God's pardon and salvation. Kulog man nagsalagsala ito kini mga igsoon. Based on the story nato nakita, here's the outstanding step that Zacchaeus did. Importante kini mga igsoon because that also shows how we should respond to the Lord's invitation to us. Okay? Giunsa ni Zacchaeus ang paghimo o pagtikang sa dihang giawhag siya sa Ginoo diha sa dakong kaluwasan. Let's take it one at a time. First, una mga igsoon, it all started by a desire. He has a desire to know Jesus. Kining si Zacchaeus mga igsoon, bisag itamay siya sa iyang mga kauban, bisag dunay mga tawo nagyaga-yaga kaniya, pero niabot sa iyang kinabuhi mga igsoon nga doon na siya curiosity, no? Kapungutan siya, kadagami kayo na akong kadungong kaning Jesus, kinsa ba ni siya? And so it all started by that. Sa dihang nalinguha siya, okay, na mailhan kung kinsa kining Jesus. Nakadaghang beses na niyang nadungog sa mga bakbak sa mga tao siya palibot. By the way, during that time,
Jesus is already popular because of the miracles, because of the wisdom, sa mga mensaheng iyang ginapadayag. Wherever Jesus goes, He became popular. Why? Because of the wisdom of God flowing out from Him and because of the power of God manifesting in Him. So, dali ka na himong bantugan si Jesus sa daghang mga lugar tungod sa gahom sa Ginoo o sa kaalam sa Ginoo na mo'y nagapadayag kaniya. So, it all started from there. He has a desire to know Jesus. In fact, wala pa man siya desisyon na mahimong tumutuo ni Jesus, but it's only a desire to know. Kinsa ba ning si Jesus? Kinsa ba gyud ni siya? So it started from there. Tanaw nimo mga igsoon, in verse 2 it says, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. In verse 3 there's the key word. He wanted to see who Jesus was. No? Gusto siyang makikita, dito siya makikita, pero gusto niyang makita kinsa bagay din si Jesus. You know what, mga igsoon, we don't see Jesus, and Jesus' physical presence is not here with us. Pero daghang mga tao gihapon ang makapangutana, kinsa bagay din si Jesus. And salvation always starts from that very important question. Who is Jesus? Amen? Kung sa niya nagsugod si Zacchaeus sa pagpangutana, saya kaugalingon, kinsa bagay ning si Jesus? Gusto na ko siyang mailhan. In fact, before pa mailhan ni Zacchaeus si Jesus, nailhan na siya ni Jesus daan. Amen? That's the wonder of it. Igsoon, bisag dula kanimo totally nailhan ng Ginoo, ang Ginoo nakailan na kanato. The Lord is also interested in us. Amen? It only takes a Zacchaeus who is interested as well to know Him. Amen? Ang taong walay interest, wala ti pagpakabana sa Ginoo. So it always started on that simple interest. Sa diyan ay tabo kini og nabati kini sa dughan ni Zacchaeus mga igsoon, it all started from there. A simple desire to know who this Jesus is. The second step that Zacchaeus did, ato makita mga igsoon, padulong sa kaluwasan na iyang naangkon, he find a way to get close to Him. Dili lang siya, this desire that prompted him na naghatag kaniya og mura og nagtuklod kaniya para out of curiosity na mailhan isa ni Jesus, ang sunod na tikang naghihimo niya daw mga igsoon is he find a way to get close to Him. Kaya gani, sama sa gingon dito sa verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see Him, since Jesus was coming that way. Tungod aning dakong tinguha ni Zacchaeus, layo pa si Jesus, sakita niya si Jesus, buwabot, pero kung dili na siya sa doon, di na ako makita, kaya hastang taasa sa mga tao, putot man ko, magkuna-una ko dito. So, giunhan niya ang mga tao, nigsaka siya dito sa sycamore tree, mga igsoon, kaya dito niya nakabalo siya somehow, na by climbing the tree, he will have that bigger advantage of seeing this Jesus whom he desired so much to see. Dito lang sa ibabaw sa kahoy niya, makita og maayo kung kinsa gayud kining si Jesus na gusto niyang mailhan. So he find a way to get close to Him. Okay? Dili siya kanang iko lang ning lantaw sa layo. Here's the point, mga igsoon. You will never know the Lord if you are away from Him. Dili nimo mailhan ang Ginoo kung dili ka moduol kaniya. That's why even in the life of Zacchaeus, his desire to know the Lord requires an action to draw himself close to the person he wants to know better. Kung ang usa ka tawo gusto nimong mailhan mga igsoon, what do you do? Nagita kag pag-agi aron mahimo ka mong close. Right? Tama? Gani ang mga babae mo react, murag close, wala gani pa nag-initiate para magpaila-ila kung pinsan. And so the desire to know Jesus in the Zacchaeus heart prompted him to find a way to draw himself close to Him. Balikan nato mga igsoon. You will never come to know the Lord kung layo ka kaniya. Amen? So the action of Zacchaeus only tells us the practical things that what one person must do. Kung gusto kang mailhan ng Ginoo, ayaw palayo. Duol sa Ginoo. Because you get to know a person very well up close. Yung mga tao distansya, yung mga tao yun ayaw magpakilala kung sino sila. Amen? Those people who wanted really to know someone
tends to draw themselves close to that someone. And the Lord has a promise in His Word, draw near unto me, and I will draw near unto you. Duol ka na ako, o ako magaduol ka niyo. Ang kanindot sa atong Ginoo mga igsoon, dili sama sa mga tao na bisang muduol ta, apan di kayan gihapon ta, ang Ginoo kung muduol ta, samot siyang muduol ka nato. Amen? The Lord never despises anyone who draw close to Him. So it started with a desire, and Zacchaeus do something to find a way to get close to the person he wants to know better. Kaya kung gusto nimo mailhan ang sa katao, paduol ka niya. Even on my case, mga igsoon, sa kaimpang nato, there are only several people whom we consider in our lives yung pinaka-core people nato. The core people are the ones who knows us inside out. Labi na yung atong mga members sa kauban sa pamilya. Muna ang pinakatawag natong close nato. Kaya kapag awayon mo na, ibutyag niya tanan mo sekreto. And that's also the reason why some people doesn't want to get close with others because they don't want to reveal themselves. That's the price of yung kitawag natong entering into a truthful relationship. And that's also the reason why kung ano may mga tao nga reserve. Pag sinabi natong reserve, dili sila dayon, magpaila sila kaugalingon because they also wanted to know deeper who this person is, which is practical. Di nimo iladlad ang imong kaugalingon sa taong di nimo saligan. Amen? Right? You will never reveal yourself. You will never let yourself be vulnerable to someone you don't know fully well. That's so human. Natural yan. Kaya ang tao may defense mechanism. It's the right of every one of us to still put some reservation tungod kay dili ta ng tao lagi masaligan dayon. Okay? So by the way, anyway, and on the part of Zacchaeus, in order to know Jesus, he find a way to get close to Him. Kaya kung gusto mong makilala ang isang tao, lumapit ka sa Kanya. Amen? Yun siya sabi, yung mo tayo kinaingon na to, do not judge a person at far. You can only judge a person at close. Amen? Kaya nga yung mga sumusulat ng mga biography, in fact, even the gospel, yan yung mga tao kasama ni Jesus. Ni-reject ng mga Bible scholar yung mga writings because it's also speaking about or talks about Jesus, but since hindi nila kasama si Jesus, during their lifetime, medyo reserve ang mga Bible scholar ni Ana. Kaya nga gidawat lang sa gospel are those people who were with Jesus when He was here on earth. Amen? So if you want to know someone, get close to him. That's what Zacchaeus did. He has a desire and he get close to the person he wants to know. Ikatulong sa atikan ni Zacchaeus mga igsoon, he overcome the obstacles in drawing to him. Sa iyang tinguha na muduol sa Ginoo, in by natural sequence, doon ay mga babag. Kung sa'y babag, katulagi, nga kabalo siya, nga dili niya makita, mailan si Jesus kung makiksabay siya sa mga tao, makigdungan siya sa mga sapanon, tungod kay doon na siya gitawag natong disadvantage. Ang disadvantage niya is height disadvantage. Okay? So even so, I would like to use this part mga igsoon in saying this. Zacchaeus identified, he has the desire, he makes a way, if he finds a way, na iduol ang iyang kaugalingon aron mailhan niya kung kinsa ni Jesus, pero dunay obstacle. Okay? Dunay babag. But he was able to overcome it by finding a way. Sa pagpangalaga nato sa Ginoo mga igsoon, sa ato ang tinguhan ang muduol sa Ginoo, babagan ta sa kaaway. Pero even in the story of Zacchaeus, bisag dunay babag, wala siya giundan. Nangitag pamaagi, tuod lagi, kung gusto, may paraan, kung ayaw, dahilan. Amen? So you can see really the sincerity of this guy, of this man, to know who Jesus is in his life. That even there's obstacle along the way, we overcome it by showing his interest to know Jesus better. Para lang doon uyab ka, tungod kay kursunada talaga nimo yung tao, isang unsang mga babagdiha, imong agian. Diba? Ngunit tinuod nga ng uyab. Amen? Dili lang ka ng paatik-atik lang sa text. Dili lang nga pakilig-kilig lang. Ang tinuod na manguyab, even the obstacles.
Pangitag paagi, aron ipakita ang iyang pagkasinsero. Baka nang napadulong naman taliha. Okay? But even so, there's a similarity. If you truly want to know a person, even if there are obstacles, di mo na undangan. It also shows in the life of Zacchaeus that he is a sincere guy. Why? Tungod kay even spite of sa mga babag, sa mga obstacle, Zacchaeus was able to overcome all those obstacles just to continue to pursue of his original intention. And what is that? To know who Jesus is. Amen? Ikaw pa na di kang ako makita sa kinabuhi ni Zacchaeus ng Igsoon in demonstrating giunsa sa usa ka tawo nga salasama niya pagbaton sa pasaylo o kaluwasan sa Ginoo na nahibot kaniya as he responded to Jesus' invitation. Okay? Sa dihang niabot na si Jesus dito sa iyang tungod, o sama sa taong giingon, nakuratan siya, kay gitawag sa Ginoo, gitawag ni Ginoong Hesus ang iyang ngalan. Okay? Ingon ang Ginoo kaniya sa kayo na, I just imagine, when I was picturing it in my own imagination, nagtantaw si Zacchaeus sa ubos, kinama siya sa ibabaw. Kung si Jesus ning hangad pa, nag-abot ang ilang mga mata. No? What do you think is the feeling sa Zacchaeus? Of all the people sa kadaghang mga tao, wa sila kalibutan nga nay tao sa kahoy, gawas ni Jesus. And Jesus intentionally stopped over on the spot where he can see the face of Zacchaeus and said, "Now, that desire of the Lord really to be more personal to us, na paagi sa Ginoo sa pakigrelasyon ka nato mga igsoon, dili ka ng relasyon nga naa sa layo, kundi dili ang relasyon duol ug suod." Amen? When Jesus mentioned the name of Zacchaeus on that very instance, it speaks about the intention of the Lord to establish a personal relationship with Him. Kaya tao nga mo maningkamot yun na mailhan ka sa personal nimong level, that person is so sincere in that relationship that he or she wants to establish with you. Amen? Inana ka seryoso ang ginamay so. Itawag niya sa Zacchaeus sa iyang ngalan, o gitanaw niya siya nawong sa nawong. Amen? Kaya ayaw pakingkate ka sa internet lang. Paila-ila na sa imong ginikanan. Kung naabay nawong ikatubang. When Jesus called Zacchaeus to come down, he never hesitated. He responded to the invitation of the Lord. Ingon si Ginoong Hesus kaniya, naong Zacchaeus, gusto na akong makikuyog nimo sa imong panimalay. Look at that in verse 5. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." Can you imagine that? And can you also imagine the surprise of the people following Jesus from the very start of His journey? Tingali na yung mga tao dito, nag-offer ni Jesus, "Lord, sir, merienda sa. Yung Jesus, ayaw, kay napa ko'y lakaw. And yet, sa ilang paglakaw dito, siya pa mismo nag-offer, tingin siya sa kayo na, dito ko magmerienda sa mong balay. The very people despised by others are the very person loved by the Lord. Amen? Nagit mga iso. Itamay sa uban, gisalikway na sa uban, gibugal-bugalan sa uban, pero palangga sa Ginoo. Inanak ka. Inana ang imong anak. Amen? Kung iduol nato sa Ginoo. What wonderful about Zacchaeus is that when the Lord called him by his name, that means the Lord knows us and He's calling us by our name. Okay, ginatawag ka sa Ginoo sa imong ngalan. Usahay sa dato gani, ipadamgo ka sa Ginoo. Pero mas kusubi hapon ang pag-awhag sa imong silingan. May pangimong silingan, imong gituman, ang Ginoo dugay ang tawag nimo, wala nimo gipaminaw. So, itawag ka sa Ginoo sa imong ngalan. Kay bililhon ka para kaniya. And Zacchaeus responded to Jesus' invitation. In verse 6 it said, "So he came down at once and welcomed him gladly." Take note of the word "at once." So, pasabot, wala na nagpaunya-unya kining si Zacchaeus. Sa diyang si Jesus na mismong nag-awhag kaniya, okay? Wala gid siya nagpaunya-unya, wala gid siya nagpadugay. He welcomed the Lord, as Scripture said. I-welcome niya ang Ginoo sa bukos niya kasing-kasing.
Amen? So he welcomed the Lord in his home. Ikaw mga igsoon, ato makita diha sa tikang sa kaluwasan ni Zacchaeus is that he walked with the Lord amidst criticism. So ito na si Zacchaeus, naog na, ning sunod na sa tawag sa Ginoo kaniya, pero along the way sa diha, padulong na sila sa iyang balay, doon ay mga tao nagbagulbol ng ito. Tanawa, dito pa siya noon sa balay sa makasasala ng kuyog. Look at that in verse 7. All the people saw this and began to mutter. The other term is that grumble, nagbagulbol. Okay? He has gone to be the guest of a sinner. So this only speaks mga igsoon na dili tanan nagasunod ni Ginoong Hesus Diyos nun. Amen? Dili tanan nagasunod, dili tanan nagaangko na sila mga alagad sa Ginoo, mga katawan sa Ginoo, dunay Diyos ng batasan. Amen? Kaya ayaw kakandol. Amen? So amidst the criticism that he heard, ang kanindot ani ni Zacchaeus mga igsoon, wala gid siya na diskorahe. Kasagara ako ba, baka daw sila pa man unta, ang ako ang ano to, sila noon yung mga data ko, may pang din ako mutambong ng simbahan. But look at this. When Zacchaeus followed the call of the Lord in his life, even in the midst of criticism, nagpadayon siya. Amen mga igsoon? So tiyago ka mo, sa pagtikang, sa pagpangalagad sa Ginoo, daghang magdiskurahe ka nato. Daghang dili ganahan ka nato. In fact, sa sinugdanan na imuhang tumanon ang katuyuan sa Ginoo para kanimo, bisag ang imong barkada sa una, dili tanan malipay para nimo. That's what I've experienced. That's what Pastor Jonard experienced. That's many of us experience. Sa diyang ipilit nato na sundon o alagaran ng Ginoo, na ubang mga kauban nato sa una na magtamay nato. Mo'y unang gamiton sa kaaway aron dauton ta, aron idiskurahe ta, aron paghimog mga daghang istorya na makapasakit sa atong dughan. Are you prepared, igsoon? Are you prepared really to follow the Lord in spite of the so many criticism of the people around you? Anda baka talaga nalagaran ng Ginoo bisag ang mga tao sa una nakaila kanimo, mo'y gamiton sa kaaway aron isulti ang mga dili maayong mga pulong na imong madungog? Nagyan ni Zacchaeus mga igsoon. But in spite of those so many criticism that Zacchaeus heard, wala gyud diya tumitagan kay gipamati niya ang lami na pulong sa Ginoo kaniya. Amen? Daghang sakit na pulong pang madungog. Pero kung magtutok ka sa sakit na pulong, muundang ka. Pero kung maminaw ka sa lami na pulong sa Ginoo, di gyud ka paundangon. Amen? Palakpakan natin ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah! I really love following the steps to salvation of this wonderful man of God. After responding to the Lord's invitation, he welcomed him in his home and he walked with the Lord amidst criticism. Kaya uhapon ko ikaw mga igsoon, ang dalan niya sa kaluwasan, dili dalan nga lami, sa ito rato na, kanang nindot na dalan. Daghang mga pagsulay natong agian. Pero na ang Ginoo sa unahan. Or if not, ang Ginoo kauban nato sa atong tapat. Mag-auban ka nato, magtatabang ka nato, aron dili kita mo undang. Amen? So pangutana lang, kaya ba nimong barugan? Sama sa gipadayag sa kayo, sa pagpangalagad sa Ginoo. So he walked with the Lord amidst criticism. Even these people said a lot of negative words about him and about what happened that day. Zacchaeus never bothered to listen to them because he listened to the voice of the shepherd. Naminaw na siya, kabalo siyang maminaw sa pulong sa Ginoo na may makapadasik kaniya kaysa sa mga pulong na makadaot lamang siya pagbati siya ng lamuna. Amen? I've learned through the years as I grow mature in my faith that there are disciplines na angay natong makatunan. O sa mga disiplina, nakabalo na ta mag-filter sa mga butang na atong madungog o mag-filter sa mga butang na atong makita o sa mga butang na atong pasudlon sa atong dughan. Amen? Kay dili tanan mahimo nato. Kung nga dili ba sila muundang? Igsoon, dili mo siya makaundang. Kay katungod nilang magtabi. Amen? Dili nimo mapugnan ang tao sa pagstorya, pero mapugnan nimo, mahimo nimong sipinaw ng imong kaugalingon nga pasundon lamang ang mga pulong na makapalikon kanimo.
Naikanta katong folk song si Simon and Peter Garfunkel, yung nagkanta ng Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Sa una, tigkanta po ito, medyo okay. Now, according sa kanta ni Peter Simon Garfunkel, may line dito nag-ingon, people talk but not speaking, people hear but not listening. Ang tao makadungog pero dili tanan mamati. Amen? Sa samang paagi, madunggan nato ang tanang mga pamulong sa tao sa atong palibot, pero pilion lang nato ang gusto nato, ang angay natong pamation. Amen? We have the ability to filter everything we hear and just intently listen to those things that is beneficial to our faith. Amen? Paagi na ni Ana, ang mga salida natong tan-awon, kung sa imong paminaw, dilibid na makapaligod sa imong pagtuo, might as well filter the things that you want to see on television. Kaya dili tarang makita nimo diha, makapaligod sa imong pagtuo. Amen? And so that's what also we learn in the testimony of Zacchaeus. Sa dihang nagpadayon siya sa paglakaw, diha uban sa Ginoo, taliwala sa daghang kritisismo na yang nadungog. Amen? Let's go to number 7. He stood up to correct himself. I like this. Look at verse 8. Sa dihang nagpagulbol ang mga tao atong dapita, atong panahona, masaw lang na ako sa sibuhan ng mga iso para nindot. Ingon ang versikulo 8, kay wala man napugngan ni Zacchaeus ang mga storya-storya sa mga tao sa iyang palibot, pero mao kini ang gibuhat sa versikulo 8. Og mitindog si Zacchaeus og miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos, ug kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. So what did Zacchaeus did? After he hears so much story around him, ikasagara ang mga tao, diya na dito sila mo storya, sa diya mo labay na ta. Napata sa tubangan, dili na mo storya. Amen? It's the nature of every person na dili mo storya kapag katubang ka, pero pag mulabay na ka, diya mo madungog. Pero nonetheless, right after those criticism, the next step ato makita sa kinabuhi ni Zacchaeus, on the way to his genuine salvation is that he stood to correct himself. Kabalo siya, na dili tanang mga nadungog niya atong panahon na dili tinuod. Layo ba dito tinuod? Amen? Kung nasakitan siya, kay tinuod man. Tinuod? Sa tinuod na gani, masakitan ka, tama? But in order for him, so that those truthful stories, yung mga tinuod na storya na yan na dungog, dili na gayon makadulot kaniya, here's what he did. He stood up to correct his mistakes. Amen? Imbarog si Zacchaeus. Ikabalo siya na tanang na dungog niya, although nagpakahilom lang siya sa una, pero kabalo siya na dili tanan dito, dili tinuod. Ang uban dito tinuod. Pero aron katong tinuod, dili na gayon makadulot kaniya, ang iyang gibuhat sa iyang pagbarog, ihimo niyang itama ang sayop. Amen. That is exactly. Nagpakita na usab sa pagkasinsero niya, mga igsoon. He stood up to correct himself. Iyan po niya, mga igsoon. Alang panahon na doon na siya sayop. Doon na siya kukulangan. Doon na po yung rason kung anong doon na pagtamay, naghihimo ang tao kaniya. And sometimes, the reason sa pagtamay sa ibang tao kanato is because sa tinuod po dahil lang nahipokan. Amen? And the only way to correct that is for us to stand up and say we are sorry for the wrongdoings and we are willing to make it amen. Andam kita sa pagbago o usbon ang mga butang na himo nato na dili maayo na nakitaan sa ubang mga tao. Amen? And so he stood up to correct himself. Manay tinuod, mga igsoon. There is this word in verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. In short, kinikibuhat na rin ni Zacchaeus in step number 7 is that act of repentance. Repentance is turning from sin and turning to God. Walay taong maluwas na dili moagi sa paghinulsol, mga igsoon. Amen?
In fact, our truthful walk with the Lord begins on the day we became repentant. Magsisimula lang ang matuod nato pagpangalagad sa Ginoo sa diyang naghinulsol na sa imong mga sala. Ang taong nilipaan na pag hinulsol, musimbara na, pero hindi pa na mo alagad sa Ginoo. Pero sa Zaccheo mga igsoon, anang adlaw, imbarog yun siya, umingon sa Ginoo, andam na akong usbo ng akong kaugalingon, Lord. Amen? A true sign of repentance. Again, repentance is turning from sin and turning to God. Kung kini ang dalan sa pagkadautan, imo ning talikdan, o talikod na kaning anak, ug subayon na nimo ang dalan diha sa pagka-Dios nun. Amen? That is what Zacchaeus did. He stood up to correct himself. He repented of his sin. He asked forgiveness for his wrongdoing. And after asking forgiveness, committed to not to do it again. Amen? Kung man yung pangayog pasaylo, maningkamot siya, dili na gid niya usbon. Kay bisan sa iyang pagkamakasala, idawat na siya sa Ginoo. Unsaon na lang kaha kung nagtinarong na siya. Amen mga igsoon? Labaw kang panggaon sa Ginoo. Sa dihang voluntaryo natong buhaton ang mga butang makapalipay kaniya. Ding barog si Zaccheo aron itulid ang iyahang kaugalingon. Ikawalo mga igsoon, natikang ni Zaccheo diha sa kaluwasan. He repented of his sins by confessing it. Matatong gingon na igsoon. Apil dito sa verse 8 natong gibasa. So, naghinulsol kini si Zaccheo, o kang iya pag hinulsol, dili sa hilom. Alam mo yan? Lord, pasaylo ako. In Jesus' name, amen. Ang iya pag hinulsol at ubangan sa mga tao, kaya ang mga tao ato na nakaila kaniya, nakaila ko sa iyang mga binuhatan sa una, nakadungog sa diyang ingon niya. Indirectly sama lang sa pagsulti ani ni Zaccheo at tubangan aning mga tao at tubangan ni Jesus. Indirectly saying to the public, yes, I'm guilty of that, pero I'm willing now to correct my wrongdoings. That's why by confessing, mga igsoon, by virtue of confessing, we are defeating the power of Satan over our lives. Amen. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Amen? Sa pagsugilon nato sa atong mga sala, atong ginadaog ang gahom sa dautan, batok sa atong hunahuna, o batok sa atong kasing-kasing. Amen? We are gaining confidence and we are gaining courage in the very sight of the Lord and telling the enemy, I am a victim first, but now I am a victor in Christ. Amen? Biktima mo ako nung una, pero hindi na ngayon. Amen. Inana ang padayag ni Zaccheo mga igsoon. By that virtue of his repentant spirit, he is telling in the face of the enemy, I am your follower before, but I am now a follower of my Lord. Amen. Nahimo ko na imong sumusunod sa una, pero dili na karon. Kaya ang Ginoo na ang akong sundon. Amen. He stood up and repented. You know, ang tinuod na lalaki, mga igsoon, kabalo mo angkon sa sayop. Amen? Kasagasa mga lalaki, taas daw tagang mo. Usapo daw, usahin mga babae ko. Ang tinuod anak sa Ginoo, tinuod alagad sa Ginoo, mga igsoon, kabalo mo angkon sa sayop. Dili nato tabunan. Dili nato pasikot-sikoton o ipasa sa lain. Okay? We know how to take the responsibility and say, ako yun yung tulubagon. Ako gay na sa'yo. Pasaylo ako. Amen, mga igsoon? And so Zaccheo repented of his sins. And by virtue of confessing, he defeated the power of the devil to put a guilty conscience on his mind and his heart. Kaya nga sa atong pagsugilon, mga igsoon, atong ginahinduan sa Ginoo, ginatugutan atong Ginoo na hinduan ta sa tanang sad-an atong konsensya o sa atong mga kasing-kasing. Amen? That's why repentance is still necessary unto salvation. Kung walay repentance, walay tinuod nga kaluwasan. By virtue of repentance, we are defeating the enemy's power of putting guilt in our mind and in our heart. Ang tao nagsubilo sa ilang sala, mahimong gawas nun sa gahom sa sala sa iyang kinabuhi. Amen? And so, let's be humble to the Lord and say, while on earth, pusulti ko ninyo mga igsoon, samtang padayon tang nag-alagad sa Ginoo nining kalibutan, dili ta undangan sa daghang tentasyon, pero paubos lang ta sa atong kaugalingon. Kung madutlan man ganita, paubos lang ta sa atong kaugalingon, say, Lord, pasaylo ako.
Tama ko Ginoo. Tugutin na makabalik ko sa akong pagpangalagad diya kanino. Amen? So, Zacchaeus repented of his sin by confessing it. Second to the last, number 9. Here's what I really love. He fight his guilt by returning what he has stolen. Ang usa sa mga pamaagi aron walay kuptan ang yawa sa iyang hunahuna o sa iyang kasing-kasing, verse 8 again. O sa sibaran na ito basahon, hindi ito pagkasulti dito mga igsoon. Ingon siya, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Why half? Because half of his wealth came. Ang tunga sa iyang bahandi, gikan sa iyang pagpaningkamot. Ang katunga niya na gikan sa pagpangawat. Look at that. I was wondering, bakit katunga lang iyang gideclare? Because truthful naman po. Nadili tanan na sa kaptangan, kinawat. Ang uban dito iyang gihaguan. And that's why ingon siya nga, katunga sa ako ang bahandi, ihatag na ako sa mga kabos. That's what repentance does. It does not only say, dili lang kinituduan kita na mahimutang sorrowful sa atong dahotang nabuhat, but to make amend. Ang term na gigamit niya mga igsoon is restitution. Now, if I'm going to share you a bit, in Numbers chapter 5, verse 5 to 10, tanawin ninyo mga igsoon, this is an Old Testament principle. Sa aklat sa Numbers chapter 5, from verse 5 to 10, this is where Zacchaeus based his action. Tanawin ninyo ang Numbers 5, from verse 5 to 10. This is about the law in the Old Testament on how a person's sins will be forgiven. So sa paagi ang sala sa usa ka tawo totally kalimtan sa Ginoo. Look at that. Kapitulo 5, versikulo 5 hangtod 10 sa aklat ng Numbers. Okay, ingon diha, the Lord said to Moses, say to the Israelites, when a man or woman wrongs another in any way, okay, kung dunay nabuhat, nadautan ang usa ka tawo, babaye man o lalaki sa iyang isig ka tawo, ingon dinhi, and is unfaithful to the Lord, the person who is guilty must confess the sins he has committed. So doon na dito pagsubid nun mga igsoon. Okay, the confession. Next, ingon diha, he must make full restitution for his wrong. Add 1/5 to it and give it all to the person he has wronged. Kaya sabi niyo, katong nakatawa, nakasala, di nilang angay mangayong pasaylo, pero kung naa siya'y mga butang na angay iuli dito sa taong iyahang kaminusan o iyahang kasadaan, iuli niya. Amen. But if that person has no close relative to whom restitution can be made, again, this is in Numbers chapter 5, for the wrong, the restitution belongs to the Lord. Kung wala na day kamag-anak yung tao nga pananglitan gikawat niya o iulit niya itong gikawat niya, kung wala na daw ito'y pamilya, ingon siya, ihatag to diha sa Ginoo. Asa dapit sa templo. Okay? Bring that to the temple because that belongs now to the Lord and must be given to the priest along with the ram with which the atonement is made for him. All the sacred contribution the Israelites bring to a priest will belong to him. Each man's sacred gift are his own, but what he gives to the priest will belong to the priest. This is an Old Testament principle kung ato makita mga igsoon. So that is diha gibase ang action na gibuhat ani ni Zacchaeus mga igsoon. What did he did again? Dili lang siya naghinulsol, pero sa iyahang seryosong tinguha na itama ang iyang kaugalingon, he fight his guilt by returning what he has stolen. Ingon siya dito sa iyang gisulti, iuli nako. Saan ako balik? Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos o kun ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siya upat ka pilo. That's a true act of repentance. So that the enemy will never put walay mabilin nga guilty conscience sa huna-huna sa tao. Hindi bitaw ka kapasagaran may na to. Panaagi na bitaw to, kalimtan na to. Pero samtang na para sa imong huna-huna, gamito na sa yawa, aron dilikid ka, mahimong malinawon. That's why, what Zacchaeus did is that, samtang na itong mga butang na magdala sa iyang guilt, sa iyang hunahunag, sa iyang kasing-kasing, yun siya, iulit ako to. Kay dili to para nako. Amen? Remember the sin of Achan?
Kung anong napildi sila Joshua dito sa Battle of Ai, because ay nangawat. Walay makapildi nila Joshua itong panahon na, pero tungod kay na nagkawat, o gitago pa dito yun, kauba sa ilang kampo, napildi sila sa kaaway. See even how a small sin can bring destruction to the whole community. Kaya ang ibuhat ng Sakeo mga igsoon sa tinuod niya pagpakikulit sa Ginoo, ingon siya, kung ako'y makinawat, iuli ko na ako. Kaya dili ni magdalag panalangin ako, tumlo ang dalunani sa akong panimalay. Amen? He returns everything that does not belong to Him to clear His conscience. Importante na rin mga igsoon na walay sadang hunahuna na gamiton or dulaan sa yawa sa akong kinabuhi. Amen? Samtang na sadang hunahuna, dili gyud ta mahimutan. Samtang na atay kasing-kasing na dili gyud totally limpyo at ubangan sa Ginoo, gamiton o balik-balikan na sa yawa. Aron dili man ta siguro maposes sa yawa, pero ma-obsess kita niya tungod kay nabilin, may mga nabilin ng mga butang na yati dito siya magbalik-balik. So that's what Zacchaeus did. So that he will be totally free from guilt, he is willing to let go everything that does not belong to him. Amen? Kaya galing din sa ato mga kauban, ginasulti nato, mga igsoon, sa ato ang pamaagi na limpyuhan ang atong kaugalingon aron walay gahumang yawa sa atong kinabuhi ug walay tunglo musulod sa atong panimalay. Anything na pwedeng hawiran sa kaaway sa atong kinabuhi, atong buhian. Amen? Because right after that, blessings from above will flow. Amen? Ang panalangin sa Ginoo ipuli niya sa diyan imo ng buhian. Amen? So those are the six. And lastly, to atong makita, so right after repenting to free Zacchaeus from his guilt, he returned everything that does not belong to him. And lastly, ikapulo mga igsoon, steps to salvation sa kinabuhi ni Zacchaeus mga igsoon is that after this, he committed to do good and to shun evil. Human niya hinluan ang iyang konsensya, ang iyang kasing-kasing sa tanang butang na pwedeng gamiton sa kaaway. Batok kaniya, batok sa iyang pamilya, batok sa iyang panimalay, okay, hinluan niya ang kaugalingon. Lastly, ikumitar niya ang iyang kaugalingon sa pagbuhat ng maayo o sa paglikay sa dautan. Amen? That's what Zacchaeus did. Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." And that's why in verse 9 it said, Jesus said to him, "Today salvation has come to this house." Naiabot lang kining pulong ni Ginoong Hesus, kuman hinluan ni Zacchaeus ang iyang kaugalingon. Sa tanang pwedeng gamiton sa kaaway, aron babagan siya sa iyang tikang diya sa pagpangalagad sa Ginoo. And at the end of that commitment niya, Jesus said, "Today salvation come upon this house." Amen? Luwason ta sa Ginoo mga igsoon, kung walay kuptan ang yawa, bisag asang bahin sa atong kinabuhi. Hunahuna man, kasing-kasing man, pinulungan man, kung walay gunit ang kaaway kanato, kadunay magapatibabaw ang gahom sa Ginoo sa pagluwas kanato o sa atong panimalay. Amen? Walay tunglo, bisag tungluhon pa ka diha sa imong silingan. Kung buot kang panalanginan sa Ginoo, walay tunglo sa dautan na mahimong makababag kanimo. Those whom the Lord proclaim blessing, no amount of curse can ever hold that back. Amen? Kung buot kang panalangin sa Ginoo, wala na pagpanunglo sa mga tao sa imong palibot na makapaundang sa panalangin sa Ginoo na para gayud kanimo, para sa imong panimalay. Amen? And so those are the steps to salvation na atong makatunan sa kinabuhi ni Zacchaeus mga igsoon. And let me go sa pagpadayon ni mga igsoon. So in as far as the life of Zacchaeus is concerned, there are 2 prevailing evidences that would authenticate our salvation. So sa pamagi natin mapamatutan nga luwas dito. 2 ways. 1 is humility. Sa example lang ipadayag sa kinabuhi ni Zacchaeus mga igsoon at makita ng tinuod, no doubt at all, mismo na si Jesus sa natingon, this man, salvation has come upon the life and in the family and in the home of this man. I-assure ni Ginoong Jesucristo nga kaluwasan magpabilin kang Zacchaeus sa iyang tibuok banay.
Okay? What are the indication, what are the evidences na makita nato? Somehow, in the life of Zacchaeus, number one, humility. Because a saved person is a humble person. Wala pa ako nakitang taong nagiluwas sa Ginoo na hambugero. Amen? Kasagara gani sa mga taong naka-encounter sa Ginoo, bisag isog na sa una, nahimo maging buutan. Kami silingan diri sa una, musulti na lang ko, tugan ko ni parayo ko sulti niya. Ha? Silingan na mo diri sa una si yung ipuyan nila Galilea sa Arbis. Mas kang puro miya na oy, kay sukayo dito. Usapan mi, permi. Mangaway, usahay dia oh. Mao tay mahadlok mi mga lampas diha, kutob ra gid mi diha sa unahan gamay kay pag mulapas ka dito kay ipagtamnaman nila mga saging. Lapas ka dito, bisag imong mga mananap, maabot dito, masukukin na. So kami diri hilom lang mi diri kay kabalo mi isog man. Pero one time mga igsoon, nilabay ang panahon, prayer breakfast, di ko kalimot, nagwali ko diri. Nakita man ako siya, naglingkod dito sa tumoy. Tatay Arbis man to? Tatay Arbis good. Nakabig di ay, dito sa UCCP. Pinaagi ni Tatay Pagi. Siya yung nagdala, si former barangay captain. Tatay Arbis good to. Pagkahuan mo ay so, naglabay ang mga pilakadlaw, si Tatay Pitoy, niabot diri, yung siya nga, kaya nagtatrabaho ko siya dito sa barangay. Yung Tatay Pitoy sa ako, uy, ingon to si Arbis ba? Wala to mga saging dito, kaya mga langgam na ano, ay dili ko tayo, masukok pa lang to sa amo. Dili, siya piso nag-ingon. Pagkakita na mo to prayer breakfast, siya na iso nag-ingon, Pastor, ang mga saging diha, pang piso na. Ito siya nakaulan ng tatay. Alam mo, kausaban mga Igsoon, kaniad to, wala siya sa Ginoo. Pero atong panahon, nakita na ko siya mismo diring dapita, ay mo ko lahi, yun pagkaa sa Ginoo. May palakpakan na ito mga Igsoon. That's why, walay posible sa Diyos, mga Igsoon. Bisag ang taong imong nailan at pinakabatig batasan, wag yun ay gahom sa Ginoo. Amen? Walay dili kaya musbo ng Ginoo. Mausab o mausab ang tao na makaenkwentro sa gahom sa Ginoo. Amen? So, humility is one of the evidence that a person truly has that salvation in his life. Ang taong luwas, mapainupsanon. Amen? Look at that statement. Remember this, that God is always attracted on a man's brokenness. Ganun ay mahimuot ang Ginoo sa taong muraog humble. Ano bang bisag nasakitan pero imbis na manakit, hilak lang sa Ginoo or ampo lang sa Ginoo kay mangayog tabang giya sa Ginoo. They will not put anything on their hands. Dili nila ibutang ang hustisya sa iyang kaugalingon, kung dili mangayo sila, di man tumingon nga magpakahilom lang ta, pero dili siya maghimog mga aksyon nga dili niya una pangayog giya sa Ginoo. Amen? So, God really loves a person who is broken. Yung tao nga muraog kanunay dugmok ang kasing-kasing sa Ginoo. Look at that in Psalms 51 verse 17. Ingon diya si King David, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Kanunay mulaban ang Ginoo sa taong ubos ang kasing-kasing. Amen? Mulaban ang Ginoo sa mga tao mapayubsanon ng kasing-kasing. Take note of that. Many times, napamatudan na ako kini. Siguro kan makingon ka, nakaminus mo na mo, nakaminus bantay lang ka. And I would like to take this opportunity to correct some of our wrongdoings. Namupos ko ka usay sa Facebook Maynita, wala pa ka nakakita ang masukok ko, pero bantay ka! Na, once I sulti na nimo na. Somewhat like, na mo nang gibuhian ang iyong pagkakristohanon. Mga Igsoon, sama sa nasinati ni Zacchaeus, dili taong danan sa mga kritisismo. Na yung mga tao na mutamay na to. Na yung mga tao maghimo-himong istorya batok na to. Pero ang taong udangop sa Ginoo, dili pasagdan sa Ginoo. Ang taong ang Ginoo ang muoy mulaban, walay laing makapildi na yan. Amen? But remember this, we are not defenders of our own. Let God be our defender. Tugutin ang Ginoo ang mahimong-imong malalaban. Pamatudan sa Ginoo, ang iyang gahon. Usahay, dili pa na makadaot ka nato. Amen? Nagaanta sa Ginoo gustisya, ang kanindot kung ato kining buhaton mga Igsoon, nagaanta gustisya sa Ginoo, dili pa madaot ang atong testimony. Amen? Amen? And so that's the first. So the second evidence of true salvation, mga Igsoon, aside from humility, is this.
holiness. Wala pa ko'y nakitang tao nga giluwas sa Ginoo na wala na usab ang kinabuhi. O nagpadulong diha sa dalan sa pagkamatarong. Why? Because salvation precedes sanctification. Human ang tao makabaton og tinuod nga kaluwasan, bisag dili gid na sultian, mausab gid na siya sa iyang kaugalingon. There's a natural process of renewing a person. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Amen? Kaya nga, ang usa sa mga ebidensya sa tinuod nga, kung tinuod nga, nakabaton na kaluwasan, ang kinabuhi nato, padulong diya sa pagkamatarong. Because, again, salvation precedes sanctification. Ang pagputli, ang sunod na buhaton sa Ginoo, human kita makabaton ng kaluwasan. Amen? Take note of this. The mark of genuine salvation is life transformation. Ang usa sa mga hinungdan, look at the New Testament. Bisag itong babae na na-encounter ni Jesus dito sa tabay. Kung anong ito ang daghan sa mga tao sa iyang komunidad. Because taliwala sa iyang pagkamakasasala, naingnan siya sa mga tao. Gibutyag man ni Jesus ang tanan niyang background. Pero tingod kung anong gituan siya sa mga tao, kay nakita ito sa mga tao na nausapin siya. Amen? Another way of one thing that salvation will do to us is that we become God's instrument to convince others about the salvation we receive. Amen? Tabangan ta sa Ginoo na mapabatudan sa uban nga tinuod gyud na nagtuyo na sa ato ang kaluwasan sa Ginoo. Pinaagi sa kausaban, kabag-uhan, anam-anam buhaton sa Ginoo. Tingali ay ra to kaliton kay dili man pud ta ang Ginoo. Amen? Usay kita may magpaka-Ginoo unsa man ka wala ka na usab. Tubagot pa ninyo, Ginoo ba ka? Remember, Ginoo ray makausab. Amen? May dala kay nakasimba na. Amen? Amen? Yaw-yawan nimo na pag-uli, di na mo simba balik. Amen? Remember, ang Ginoo ray makausab. Dili kita. Ang trabaho nato pamatud-an kaniya, kaya it's worth following the Lord. Because ang atong pag-surrender sa atong kinabuhi sa Ginoo, dili matawag natong pag-usik sa atong kinabuhi. In fact, mas labaw na mahimong mapuslan ng atong kinabuhi kung ato dagyud kining itugyan sa Ginoo. Amen mga igsoon? And so the next evidence of a genuine salvation is a life of holiness. And I would like to support that with more scripture passage to let us know that right after salvation, God's process in us is sanctification. Okay? Ayaw mo hadlok. Because talagang tinudahin mo sa Ginoo kanato is to cleanse us. Remember, if we don't change for righteousness, then we are not qualified to heaven. Why? Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. May so, ang kultura sa langit, pagkamatarong. Kung gusto ka mo America, learn the culture of the Americans. If you want to live in Japan, learn the culture of the Japanese. If you want to live in Europe, learn the culture of the Europe. If you want to live in heaven, learn the culture of heaven. And the culture of heaven is righteousness. Kaya diri pa lang sa iyahang panimalay, kinatudluan na taan ng anam sa Ginoo kung saan pagsulod sa langit. Amen. Palakpakan natong Ginoo man son. Hallelujah. So I would like to show to you these supporting verses and we will go to the conclusion. Ephesians 5, chapter 5, verse 3 said, but among you, there must not even be a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. There's the word. Ang mga katawan sa Ginoo, God's people are holy people. Amen? Ang mga katawan sa Ginoo, mga katawan na nakinabuhi diha sa pagkamatao. 1 Thessalonians chapter 4, verse 7. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. So, yung tawag sa Ginoo kanato, definitely ang tawag sa Ginoo kanato, if you listen to the last message last time, our calling is heavenward, padulong sa langit. Kaya kung atong kinabuhi karon dili nagpakita ng kinabuhi pakalangit, that means we are not saved. Okay? Because the goal of our faith is heavenwards. Now, ingon diha mga igsoon, sa 1 Thessalonians 4:7, we have to live a holy life. Because that is, okay, mo itawag nato.
Ang tawag sa Ginoo kanato dili ang pagkinabuhi diya sa pagkadautan, o dili ang pagkinabuhi diya sa pagkabalaan. Hebrews chapter 12 verse 14. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Take note, when the Bible said make every effort, is this the work of God or our work? Kakisa ning trabaho sa Ginoo, trabaho nato. Paning kamuti, kakisa na sa Ginoong buhat o atong buhat. It's our part. Remember? Salvation is God's way and our way. Okay? And di ba sabot na kita magluwas ito pagalingon. Buhaton sa Ginoong yang bahin, buhaton po dato ang atong bahin. And ang atong bahin din ingon diha is make every effort to live in peace. Ayaw tugutin na ikaw maguna-unag kagubot diya sa imong purok, sa imong barangay. Okay? Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Makita nato mga igsoon sa mga tao sa atong palibot nga naa nato nagpuyo ang balaang espiritu. Amen. Ug ang balaang espiritu nagtudlo kanato sa kinabuhing balaan. Amen. Be holy. Without holiness, the Bible said, no one will see the Lord. Wala daw pagkabalaan dili nato makita ng Ginoo. But pasabot dili ta kasulod sa gingharian sa Dios. Amen? So holiness really is our way, our ticket to heaven. That's the reason why the Lord wanted us to be part of His community of believers, because there is a iglesia sa Ginoo, ginaputli ta sa Ginoo, ginatabangan ta sa Ginoo na maka-adjust sa atong kaugalingon anam-anam hangtod maanan kita niini sa umaabot. Last verse mga igsoon, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. It said, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. This is the word of the Lord given to Apostle Peter. Ingon din na, sama gitawag kita sa Ginoo sa pagkabalaan, magpakabalaan kita sa tarang nato pagabuhaton. Tungod nagsulti ang kasulatan, magpakabalaan kita tungod ako nga Dios balaan. Amen? This is the word of the Lord, repeated in the writings of Apostle Peter. Now let me bring this in conclusion or in summary muna. So, therefore, humility and holiness are the evidences of our salvation. Kung tinuod nga nagpuyo ka nato, naka nato ang kaluwasan mga igsoon, unang mapadayag diha, ang pagkamapayinugsanon, o ang pagkabalaan. I'm not saying that it is confined on the two alone. Pero as far as the context of our story today is concerned, those are the things that we can see in the life of Zacchaeus. When he received that great salvation from the Lord, ang kinabuhi ni Zacchaeus, kinabuhi na diin makita ang pagkamapayinugsanon, o ang kinabuhi na ningkamot na magkinabuhi diya sa pagkabalaan. Amen? So, let me bring this conclusion in our message today. So, the Lord is always on the business of seeking the lost. Because that is His message in verse 10 of Luke chapter 19. Ang sagingon ko sa versikulo 10, for the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Isa tong mga nawala mga igsoon, who are the lost in the scripture. Now, if you are going to study about the teachings about the lost people in as far as the gospel is concerned, you look at chapter 15, because sa chapter 15 ng Luke, mga igsoon, naanito ang tanang parable of the lost. Parable of the lost coin, the parable of the lost sheep, at saka yung parable of the lost son. Okay? Yung mga nangawala. So all chapter 15 talks about the three parables, speaking about the parable of the lost. Now the lost, balikan lang natin mga igsoon, aron na ma-familiar kita, the people who are lost, in as far as I understanding right now, is that kini yung mga taong gikan sa Diyos, pero wala na sila katultol sa dalan sa Diyos. Amen? Kini yung mga taong ang kinabuhi gikan sa Diyos, pero sa diyang nagpuyo na sila nining kalibutan, nawala sa kasing na simang ang dalan. O dili na sila kabalik sa Ginoo. Remember atong gisulti again, ang kinabuhi madaugon, ang kinabuhi nagikan sa Dios, angay mo pauli sa Dios. Kaya ang kinabuhi nagikan sa Dios, apan dili mo pauli sa Dios kalaglagan. Amen? The Bible said that in the scripture that anyone who is not able to find their way back to God, definitely mga taong nawala. And God loves to seek those who are lost. Amen? Inana ang atong kahimtang sa una. Ako nagpasalamat ko mga igsoon. My way before I thought, abinakog ang dalan na akong gisubay sa una mo, yung dalan na akong angay gusto subayon. But it was really a way
I thank God for the intervention that He made. Tungod pinaagi sa iyang pasalamat ko kay nagtuo man ay nag-ampo para nako. Okay na ay paambit sa mensahe sa Ginoo kanako. I was able to find my way back to the Lord. I was once lost, sa liawit na Ginoo, I was once lost, but now I am found. Amen? Because of the grace of God. Sa una, ang atong kinabuhi, murag wala tayo padulngan. Pero karon sigurado kita mga igsoon sama sa mensahe itong aging semana, itong aging Domingo, na kinabuhi nato sigurado mga igsoon, mahimong tang mga pumupuyo sa gingharian sa Dios. We are citizens of heaven and we can find a way because we know the way, and that is Jesus, our Lord, our Savior. Okay? Again, the Lord is always on the business of seeking the lost. Kung na kayo mga minahal sa kinabuhi na wala pang ipagpakabana, yan po nato mga igsoon. Ayaw po sa birahon o imong guyuron diri sa simbahan. Sugdan nimo sa mga pag-ampo. Kuman sa pag-ampo, magsugod yun na, o gawas sa pag-ampo, ipakita nimo sa imong panimalay o sa kinabuhi diya sa kaluwasan. Taw-taw na, mangutana na siya, kaysa ba lang Jesus na inyong disimba? Kuyog gani ko sa inyo, be? Just like Zacchaeus, it starts with a curiosity. And when they started to become curious, they will find a way to know who Jesus is. Amen? Now, secondly, He invites every despised person to come to Him, dine with Him, and befriend with Him. In fact, one of the title of Jesus in the New Testament is He's the friends of sinners. Kaya nga suko sa iya mga Pariseyo. Kasi ang mga Pariseyo, hipokrito, pagpakarong inon. Okay? Balaan pero dili maduulan. Balaan kuno pero dili maduulan. But Jesus earned the title, the friends of the sinners. Why? Because katong mga taong gitamay, katong mga taong isalikway, mga taong muraog dili na gidawaton sa komunidad, ang mga taong iyang duulan. Sama ni Zacchaeus, siya mismo ang nagtawag. Kung nahimo, kung napadayag sa kinabuhi, ang gahom sa Diyos. Amen? Igsoon, kung sa imong paminaw, walay pulos ang kinabuhi, sultihan ko ikaw, sa Ginoo, doon ay kausaban. Amen? So He turns every sinner into a child of God. This is the Jesus I know. Kaya niyang himuon na sa katawong hilabihan kaayong dautan ng kinabuhi, himuon niyang anak sa Diyos. Gusto ba kang mahimong anak sa Diyos? Igsoon? Follow Jesus. Follow Jesus. Wala akong nasinati, may nasinati sa kadaghan kanamo dinhi, ug ako makapasulti kaninyo. Kung gusto ninyo masinati ang kinabuhi sa pagkahimong anak sa Ginoo, sugdan nato pinaagi sa pag-alagad ng Ginoong Hesus. Amen. I would like to end in quoting Apostle Paul in 1 Timothy chapter 1 verse 15 and verse 16, as I also ask the worship team to assist me in singing the closing song that we sing, the last song that we have atong inawit ganiha. Sa Apostle Paul ang ingon sa 1 Timoteo 1:15-16, and I will be ending on this message by reading this. Paul said in 1 Timothy 1:15 and 16, "Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners." So dahil tuyo sa Ginoo sa pagani sa kalibutan, dili ang pagpangita sa mga malaan, kundi ang pagpangita sa mga dautan. Amen? Christ came here on earth to save sinners. Ug ingon si Apostol Pablo, of whom I am the worst. Tingnan na nakaingon si Pablo ni mga igsoon, siya may nagluto sa simbahan, sa iglesia, when it was new by birth. Bago pa nagsugod ang iglesia ng Ginoong Kristo panahon na, gilutos, gitawa yung maayo ni Pablo. In fact, saksi siya sa pagpatay kang Esteban, ang kauna-unahang martir sa iglesia ng Ginoong Kristo. Yeah, that's why Paul said, Christ came here on earth to save all the sinner, of whom I am the worst. See the heart of Paul? Wala niya ipang hambog ang iya kaugalingon nga apostoles na siya ng Ginoong Kristo. Pero sa tubangan sa mga tao, naging siya, ako'y pinakalabing daotang tao, apat pinaagi sa grasya sa Ginoo, giluwas ni Ginoong Kristo. Bibago akong kinabuhi, kung nahimong iyang sumusunod. Ug karon nahimong instrumento sa pagsangyaw nining ebanghelyo, aron daghan pa ang makaambit sa kaluwasan, sama sa kaluwasan akong nasinati karon. Matod pa ni Pablo. In verse 16, sa pagpadayon, ingon siya, "But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe on Him.
and receive eternal life. Ang Ginoo mga igsoon, pasensyoso. Kaya mong kailog sa Ginoo. Labi na sa mga tao, ipangga dyan maayo. Aside ang Ginoo, kung say ato ang mga struggle sa kinabuhi. Pero dili lang ta mundang sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Maabot ang panahon na kining kaluwasan ato na dapaton ang karon hingpiton sa Ginoo. Hapit na ang adlaw, hapit na ang panahon ng atong kaluwason mahingpit. Pinaagi sa pagpadayan sa mahimayaang adlaw na si Jesucristo moabot og buhaon ang tanan nagpaabot kaniya. Apan kung dili pa ka sigurado sa imong kahimtang karon mga igsoon, kining mensahe ituyo sa Ginoo ipaabot sa imong dalungan. Aron giyahan ka sa pagdesisyon karong adlaw, sama sa pagdesisyon na gibuhat ni Sakeo na nagaran ng Ginoo, anang mismong adlaw na nadungog niya ang pulong sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Akong giyangyon tanan sa pagtindog, and in response to this message, let us be humble unto the Lord and let's truly worship Him in the splendor of His holiness. Hallelujah. Simbahon natin ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Yawag ko ikaw igsoon kung ang pulong sa Ginoo nakisulti, nakistorya nimo, wala tayo laing buhaton, angay buhaton karon kung dili paubos ang atong kaugalingon. Sulti sa Ginoo, Lord, pasaylo ako na ako'y nabuhat na dili maayo sa imong atubangan ug wala kini malilong kanimo ang tanan dayag o Dios masayod ka kasamang paagi na imong nailhan ang akong ngalan apan karong adlaw Ginoo ikaw nagatawag karon ining imong mga kanakan na mobalik diha sa imong poder. Kaya natuo ko Ginoo Dios na nainamati karong takna na andam mo Dios na itugyan karon ang iyang kaugalingon diha kanimo. Hallelujah. And this is the time that God is challenging you to walk by Him. Nakasugod karong adlaw imong alagaran ang imong tikang karon imong usbon ug imong alagaran ng Ginoo. Praise God, igsoon. Salvation is beginning to work upon your heart and in your life right now. Hallelujah. Busa atong simbahon ng Ginoo mga igsoon, pasalamatan nato siya. Buhi gamanan natong Dios nang tawag ka nato. Praise the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord today. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your love. Hallelujah. Igsoon, gimahal ka sa Ginoo, ipangga ka sa Ginoo. Hallelujah. Tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Hallelujah. Palagi ko ng Diyos.
Hallelujah. Maghimo ta gamay panahon sa paghilom karong mga igsoon. As the Lord speak to us, may you respond to Him today. Ginoo, nakigsulti ka nato sa pila ka higayon, even if you don't have to say it loud. But if this is the moment God is calling you, ginatawag ka sa Ginoo karon sa usa ka matinud-anong pag-alagad. Let this be the beginning of the salvation that God wanted to reign over us. Hallelujah. Ang damang Ginoo sa pagdawat kanimo karon igsoon. Dawata ang kaluwasan. Ang ginatutunol sa Ginoo kanato karon. Nagkatawag siya kanato. Just like He called Zacchaeus by name, He is calling you today. Come and follow Him. Give your life to Him. Allow Him to change everything sa imong kinabuhi. Tuguti na ang Ginoo ang mooy magkalat kausaban kabaguhan. Dili lang sa imong kinabuhi, kundi sa imong entero panimalay. Let the blessing of the Lord enter your homes, and let there be true repentance right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ginoo, pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan. Thank you for the life of Zacchaeus. Dahil mo gigamit karon para tuduan kami. Kung unsa gayon o Diyos ang tigang diha sa batud gayon nga kaluwasan. Tudloy kami Ginoo Lord God ng imong mga pulong padayon Ginoo Diyos na magakonbiktar ka namo, magatudlo ka namo sa husto ang may namong buhaton. Lord, among gilawat ang imong mensahe. Lord, among gipaubos ang among kaugalingon. Thank you Lord for correcting us. Thank you for rebuking us. Thank you Lord God for exposing us right now, Lord. Aron, Lord, himuon namo ang takos ug amay namong buhaton sa mga tubangan. Ug humali ini Ginoo Lord God, mas mahimo kaming gawas nun. Mas mahimong malinawon ang amuhang pagpamuyo. Mas mahimong malipayon Ginoo Lord God ang among kinabuhi diha sa mga tubangan. Dalaygon ka o Diyos. Dalaygon ikaw. Panalangin ang imong mga pulong, dili kini mahimong kawan. Mamuhat kay kini padayon sa among matag kasing-kasing, sa among mga kinabuhi. Among iuli kanimo mapagpasalamat ug pasinungog sa tanang gibuhat kanimo ug sa subong pagabuhaton pasonahan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanang mga giluwas sa Ginoo magtungan sa pag-ingon. Amen.